Bago ang lahat, natauhan din ata ang Milwaukee Bucks kay Giannis. Base kasi sa report ni Jake Fisher, nasa staring contest ang Bucks at si Giannis dahil sa demand ni Giannis na gusto niyang pumunta sa isang contender na team at malaman yung future ng team. Ngayon ang report, pinupuwersa ng Bucks si Giannis na mag-request ng trade. Kakaiba yung approach nila dahil sinabi ng isang executive sa mga team na hindi nila iti-trade si Giannis sa kahit anong team hanggat hindi nagre-request ng trade mismo si Giannis. Siya yung gustong maglabas ng statement na gusto niyang umalis ng Milwaukee Bucks at lumipat ng isang contender na team. Ini-inform na rin ng Bucks na sila ang magiging buyer or sila ang makikipag-trade para kumuha ng player. Kaso wala naman silang makukuhang basta-basta na all-star na gusto ni Giannis dahil wala na silang big-time asset sa ngayon. Based naman sa mga write-ups, gustong ipakita kay Giannis na mahihirapan na silang gumalaw kung hindi pa rin siya makakapag-decide kung anong gusto niyang gawin. Si Giannis din ang merong kakaibang approach sa buong NBA na kapag hindi niya gusto yung lineup, maglalabas ng trade rumors kaya mapupuwersa ang team niyang gumawa ng transaction. Iniintay na lang din ng team na mainis si Giannis dahil alam nila na hindi siya magre-request ng trade paalis ng Milwaukee. 5 taon na kasi niyang ginagawa tong approach na to. Kaya nangyayari, napapag-iwanan ang Milwaukee Bucks pagdating sa trade asset. Halos ubos na. Si Giannis lang ang tanging pagkakataon na makabawi sila. Mukhang naalarma din sa nangyari sa Clippers. Kaya ang headline, pinupuwersa si Giannis na mag-request ng trade sa mismo niyang team. Sinabi na rin naman kasi to ni Giannis nung kasagsagan na ang mga all-star nagre-request ng trade paalis ng kanilang team na hindi niya gagawin yon dahil natatakot siya na magalit yung mga fans at baka sunugin yung jersey niya. Kaya mas gugustuhin niya pa na i-trade na lang siya ng kanyang team. Kakaiba din kasi itong si Giannis kapag hindi nakakakuha ng gustong player nagdadabog. Naubos na Wala ding no trade clause si Giannis. Kaya kapag nag-request siya ng trade, pwede din siyang i-trade ng Bucks sa kahit anong team na hindi niya gusto. Hindi katulad ng ibang mga player na merong no trade clause. Pinagkaiba kasi noon kung trip nila yung team na pupuntahan, pwede nilang i-decline yung no trade clause at ganun kalakas dati si Bradley Beal. Sinabi rin naman kasi ni Giannis dati na interesado siyang mapunta sa Raptors dahil sa dating GM na tinanggal naman. Nakakalimutan ko yung pangalan ulit, may utang kasi ako kaya makakalimutin. May mga backup na rin kasi yung mga team ngayon kapag nagkaroon na ng seller na magte-trade. Ang isang backup para kay Giannis sa Toronto si Anthony Davis, yung pangatlo si Domantas Sabonis. Ang Miami naman hindi pa huhuli. Sa tagal nag-iintay ni Pat Riley, ang report ngayon kung magre-request ng trade si Giannis, ipupurso nila at magagamit yung iba mga player doon. Kung hindi naman si Anthony Davis mula sa Dallas, ayon yan kay Jake Fisher. Hindi nga gumana na magkasama si Kelly Oubre at itong si Adebayo. Ginagawan pa ng paraan ni Coach Erik Spoelstra. Parehas kasi si AD at si Adebayo na power forward na nilalagay bilang center or vice versa. Hindi katulad ni Giannis na steady power forward, kaya magiging center talaga si Bam Adebayo dun. May injury pa naman ngayon si Anthony Davis, left calf contusion. Ito yung injury niya nung nakaraan. Kailangan din isama si Tyler Hero sa package para kay AD, pero mas maganda kung ibibigay na siya kay Giannis. Kumbaga yung mga player ng Miami at Dallas parang redundant kapag naglagay ka doon. Katulad na lang kay Terry Rozier, hindi naman siya kukunin ng Dallas dahil filler yung contract niya. Mahihirapan din kung si Wiggins ang magiging kapalit papuntang Dallas dahil merong Marshall, PJ Washington at Flagg. Ang Golden State naman nabuhayin ang loob dahil sa report regarding kay Giannis. Ang team owner kasi ng Golden State na si Joe Lacob nag-respond sa isang email ng fan na ano pa bang kailangan gawin ni Steph para gumawa sila ng transaction. Kailangan kasing bitawan na ni Joe Lacob yung boy toy niya, si Kuminga. Siya lang naman kasi ang pumipigil doon para alisin sa lineup. Biglang sabi din ni Steve Kerr bibigyan niya ng reward si Kuminga at ito yung extra minutes. Katulad din ng Miami Heat, 7 taon nang nag-iintay ang Golden State kay Giannis. Sinabi naman doon ni Brett Siegel, untouchable sa trade si Draymond Green at si Steph. Ang best offer sa package, 2026, 28, 30 at 32 na first round pick. Kasama pa yung iba mga player, lalo na si Kuminga. Kaso may ipit doon ng Golden State dahil January 15 pa siya pwedeng i-trade.
Meron ding report doon si Brett Siegel na kapag itinrade si Giannis, kasama niya sa package paalis ng Milwaukee Bucks si Thanasis. So kapag napunta silang dalawa sa isang team, merong isang spot doon na hindi magagamit para ibigay kay Thanasis. Para maingganyo si Giannis na mag-request na ng trade, kailangan merong team ang may lakas ng loob na makipag-trade muna sa Bucks para kay Thanasis. Based kasi sa mga report ng insider, kasama kasi sa package itong si Thanasis kung sakaling iti-trade si Giannis. Dati ginawa na ng paraan ng Bucks, sinain si Alex, tapos Thanasis, si Costas na lang yung kulang. Pero sa lahat ng mga teams, San Antonio pa rin yung front runner.